Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pinopropose ng ilang mga senador na ceasefire sa away nila Ping Lacson at mga kasama nito sa pagitan po ni Ping Lacson at saka ni Cayetano. Nireject po ni Ping Lacson. Ayaw niya. Balitang-balita rin po, ito po, no, kumakalat na po kasi alam nyo naman, kahit walang katuturan, basta naisipan po ng mga loyalista, mga dilawan, kakamping, makabayan black, na banatan si BP Sara, makahanap po ng paraan para makabanat kay BP Sara. Ito po, yung no comment siya sa Paxilica, yan naman po ang pinupurga, no? Binabanatan po ng binabanatan si BP Sara dyan sa kanyang no comment. Ang sagot po ni BP Sara sa kanyang mga supporter na nape-pressure na rin po sa sagot ni BP Sara na no comment, sabi po ni BP Sara, dapat sila ang ma-stress, hindi kayong mga supporter. Dahil kung ayaw po nilang igalang yung no comment ni BP Sara, di magpaka-stress sila. Bakit naman kayo maapektuhan? Alam niyo po, yan po marami rito, araw-araw niyo kung tinatanong na paksili ka. Alam niyo po, yan po ay pangako. Hindi niyo po ba naintindihan yung pangako? Baka nga hindi maganap yan eh. Eto po tayo, focus po tayo rito sa totoong malaking nakawan. Hanapin po natin yung mga magnanakaw dyan. Yan po, pangako pa lang po yung Paxilica na yan eh. Wala pa po na itatay yung poste. Gusto nyo na kagad na. Alam nyo po, hindi nyo po ba napapansin? Gustong-gusto ng mga ilang sektor. Napuna ko lang ha. Kasi very persuasive sila na tutulan natin to. Hindi po ba diversion yan? O, sa matinong salitaan, ang ito pong flood control, ito po ay trilyon ng budget dito. Daan-daang bilyon na ninakaw dito. Gusto nyo iwan natin yan para maghanap tayo ng mga issue tungkol sa Paxilica? Hindi ba pinangako pa lang yan? Pangako pa lang po yan na magtatayo dito ng kung ano man yung gusto nila itayo na tinatawag na bahagi ng Paxilica. Ngayon, kung lahat ng pangako ni BBM, tututulan nyo pa. Puta, wala na nga proyekto, tututulan nyo pa yung pinangako. Focus lang po. Dinadala kayo ng mga kakampi ni BBM para dyan na lang ang pag-usapan. Wala naman pong katuturan pa yan. Sa totoo lang po, wala pang katuturan yan dahil pangako pa lang yan. Pag naubos po talaga yung tubig natin, hindi na umulan dahil dyan sa Paxilica na. Minsan nakakatawa, ini-stress nyo yung sarili nyo. Yan ang gusto nila eh. Pag-usapan natin yung Paxilica na yan. Wala pong katuturan yan. Naintindihan nyo? Dito muna tayo sa may nakakulong si Tatay Digong, nagnakaw sila ng sangkatutak na pera. Pero hindi po natin yan tinututulan. Yung mga tumututol po, parang yung racket po ni BBM. O, di ba? Bakit mo naman tututulan yan? Pagtawanan mo lang. Kayo naman masyado nyo ini-stress. Sabi nga ni BP Sara, sila dapat ang ma-stress. Kung pinangako nila yan, di ma-stress po sila. Ginagawa pong pangangantyaw kay BP Sara dahil no comment ang sinabi niya sa Paxilica. Sino po ba nakakaalam talaga ng Paxilica? Yan naman po, narinig nyo lang din. Alam nyo po ba yung pasikot-sikot ng tinatawag natin Paxilica? Sinearch nyo lang malamang sa Google yan. Di ba?
Kung sinearch nyo yan sa Google at kayo'y natuto dyan sa pagsa-search nyo na yan at kayo'y tumututol dyan sa Paxilica, o di okay, pero wag nyo pong gawing malaking issue. Wag po kayong magpa-apektos kung ginagawa po nilang malaking issue yung no comment ni BP Sara. Dahil hindi po peke si BP Sara. Alam nga naman sumagot siya ng hindi niya alam talaga. Sa dami po ng problemang kinakaharap ng Pilipinas, hindi na po talaga natin alam kung ano yung tututulan natin. Napakarami pa po. Ito po, mga naganap na. Tama naman tutulan yan, Paxilica, pero ang sinasabi ko po, hindi pa po na itatayo yan. Future pa yan, future. Future problem pa natin. Kung may namumblema na ngayon, so be it. Wala naman pong problema dyan. Hindi rin namin kayong pipigilan. Kaya lang, wag po kayong makadagdag na ginagamit po nila yung, hindi alam ni BP Sara anong klaseng vice president yan. May ambisyon pa maging presidente, yung Paxilica hindi alam. Sino po may sabi na dapat alam nyo ang lahat ng bagay? Lalo net mga di ba pinangako yan sa SONA? Hindi ko narinig kasi nakatulog ako. Saan ba natin narinig pare-pareho yung Paxilica na yan? O kaya sabi ni BP Sara, meron yatang stress na. Gusto niya nang malaman. Ito po, basahin natin. Yung isang nagngangalang Alvin. Isa yata to sa mga organizer ng event diyan sa anong tawag diyan? Sa Dahig. Okay. Speaking before supporters of President Rodrigo Duterte, she took time to acknowledge Alvin and tourism team for organizing the event. Yan. She then addressed Alvin directly, referring to the pressure he had faced from people repeatedly seeking answer about Paxilica. Alvin, ito po sinabi niya kay Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. That is their problem. That is not your problem. Dapat sila ma-stress sa'yo. Bakit ikaw ang nai-stress sa kanila? Oh, di ba? Hindi pa po nagsasalita rito sa BP Sara tungkol sa Paxilica na sa kanyang no comment. Hindi pa po siya nagre-react. Ganyan na po yung reaction natin. Bakit natin po problemahin yan? Yun lang po, no? So kung may problema kayo sa no comment ni BP Sara, hindi na namin problema. Malaya po tayong malaya. Napakarami po. Environmental problem, napakarami po. Nariyan yung Masungi Nature Reserve. Oh. Nariyan po yung mga pagkakalbo ng kagubatan. Nariyan po yung pwede niyong tutulan yung mga minahan. Marami pong pwedeng tutulan dito sa Pilipinas. Pero hindi po kayo pwedeng magalit sa mga tao na ayaw pong tutulan yung gusto ninyong tutulan. Katulad po ng LGBTQ, meron pong issue ang LGBTQ. Lahat po ng tao, marami silang issue. Hindi po yan dapat na porket, bakit walang sinasabi si BP Sara sa Sogi Bill? Ganun lang po yan. May concern kayo, Sogi Bill. May concern kayo, LGBTQ. May concern kayo yung mga minahan na nakakapagdulot ng kung ano-anong mga degradation ng ating mga lupain, nalalason yung ating mga ilog sa mga ilang minahan. Okay po yun. Oh. Pero wag nyo pong ipagpilitan na dapat lahat ng Pilipino ay makisama dyan sa mga panukala ninyo. Yun po yung pinupunto ni BP Sara. Nung una pa po lumabas yung Paxilica na yan, yan na po ang reaction ko. Hindi natin po problemahin, hindi natin kayang problemahin ang problema ng lahat ng tao sa buong mundo. Di ba? Mamimili lang po tayo ng laban. Kasi kung lahat po, laban natin, putya. Mamimili lang kayo ng laban. Pati ba naman yan laban ng mga dilawan, laban nyo rin.
Hindi ko po sinasabi na walang Duterte na lumalaban diyan, meron po. Kaya lang, gano'n talaga buhay. Meron din pong Duterte na pinagtatanggol yung mga LGBTQ. Pinipigilan ba natin sila? Hindi po natin tinatapik yung mga concern ng LGBTQ. Pero hindi rin natin sila pinipigilan na magprotesta sila kung ano man yung gusto nila. Yun po yung point ko. Yung Pax Silica, isa lang po to sa sangkatutak na problema ng Pilipinas. Okay? So hindi po nangangahulugan na nag-no comment si BP Sara, hindi po nangangahulugan na hindi tinatalakayan ni Badong, pangit na makinig dito kay Badong kasi ayaw niya ng Pax Silica talakayin. Ano po magagawa natin? Ganun po talaga. hindi po namin as vlogger, sa dami po ng nagaganap sa isang araw. Yan. Kaya nauunawaan ko kung ano yung sinasabi ni BP Sara. At nauunawaan ko rin po yung nararamdaman ni Alvin. Siguro nagsabi siya kay BP Sara na nai-stress na siya. Na bakit hindi sumasagot si BP Sara, bakit no comment ang sagot ni BP Sara. Ganun po yung yung maganda talagang mga leader. Focus si BP Sara sa mas malalaking problema. Bilang leader, ganun po talaga. Hindi nyo po kaya lahat sabay-sabayin. Kaya may prioritization kayo. Ang priority po natin, flood control. Dahil yan, naganap na. Yan, maraming nagnakaw. Yan, wala pang solusyon. Ito pong mga bago. Who is Villanueva? Hindi ko po alam kung ano pong tanong nyo ng who is Villanueva. Hindi ko po alam kung bakit mo ako tinatanong na who is Villanueva. Baka mali yung translation. Lilipat tayo sa ano. Oy, thank you very much kay Marilyn Pepito na nagbigay po sa atin ng $2 na pangkape. Maraming salamat, Ma'am Marilyn, watching from Ontario, Canada. Ayan. Teka lang, maglalagay lang ako ng ads para pati si Badong sumaya. Okay, eto medyo matagal-tagal na rin po itong eto po, talakayin po natin. Parang hindi ko napanood to, pero meron palang hearing na naganap na tinalakay nila yung Meralcos Systems Loss. Ito po ang tanong ni Erwin Tulfo. Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on, lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip, sana nagtayo na lang ako ng electric company. Ika nga, napakasarap pala ang negosyo na ito. Walang losses sa tao, nyo lang lagi sinisingil. Matagal nang lahat po na negosyo sa atin, Erwin Tulfo, sa tao sinisingil. Pati nga yung VAT di ba? Pati yung VAT. Hindi naman po negosyante nagbabayad nun Tao. Kaya yung pag bumili ka ng soft drinks, kasama sa binabayaran mo, hindi lang yung halaga nung ininom mong soft drinks, kundi yung VAT. At sa kasalukuyan, isa tayo sa pinakamataas. Kung hindi man tayo ang pinakamataas, isa tayo sa pinakamataas na tax ng VAT. Ganyan po talaga mga negosyante rito. Ang sinasabi lang po natin, Senator Erwin Tulfo, mas maganda pa rin po yung mga paliwanag at saka mas makatotohanan yung panukalang batas ni Marcoleta. Alam nyo, kung hindi kayo tumitingin sana sa kaaway namin to, ayan na yung lutas, meron ng panukalang batas si Senator Marcoleta Ipasa nyo na lang. Binasa ko po ang linaw Yung sinasabi ni Marcoleta na libreng kuryente para po sa
Ipaliwanag ko lang ng konti yung mga ano. Kaya ito po yung sinasabi natin na yung mga senador na totoong matatalino, naaral na po nila yan bago pa po magsalita si BBM ng systems laws at saka yun sa kuryente. Meron na pong pag-aaral na ginawa si Senator Marcoleta at meron na siyang panukalang batas. Dalawa po yung panukala, yung ano no, yung laman nito. Hindi ko alam kung isang panukalang batas lang to o dalawa rin. Yung una po yung sa paano magkakaroon ng libreng kuryente. Kasi parang, libreng kuryente, baka naman ano lang yan. Baka naman duga lang yan. Kasi ang unang question, sino magbabayad ng libreng kuryente? Di ba? Ako yun yung una kong tinanong eh. Sino magbabayad ng libreng kuryente ayon sa panukala ni Senator Marcoleta? Okay. Sa panukala ni Marcoleta, ang pondo para sa libreng kuryente ay kukunin sa pamamagitan ng paglilipat o realignment ng budget mula sa mga umiiral na programa ng cash assistant at ayuda ng pamahalaan. So, ibig sabihin, lahat po ng tao sa Pilipinas, mapamayaman, mapamahirap, gumagamit ng kuryente. Di ba? Instead na ipamigay yan bilang ayuda na pera. Kasi po, habang bumababa po yung pera ng ayuda, pabawas sa dami po ng mandurugas na tao, yung pong yung pong recipients, nakatkong na nakatkong. O, maliit na lang. Samantalang kung kuryente po, no? Merong certain, kunwari ikaw ay isang mahirap na mamamayan. Bakit po, ano po nagpapataas sa presyo ng kuryente? Aircon, di ba? O, kung mahirap ka, hindi ka mag-aircon. Electric fan ka lang o kaya paypay o kaya bukas lang ng bintana. So, makikita nyo po sa gamit ng kuryente kung sino yung tunay na mahirap at napaboran lang ng kapitan. Di ba? Kasi ang daming umaangal. Yung mga nabibigyan ng ayuda, yung mga malalapit kay Kap. Hindi natin alam kung totoo yan, pero marami po nagsasabi niyan. Safe na safe si Badong. Di ba? Totoo naman eh. Ako, nakikita ko, teka muna, yung mga nagwawalis, sa bagay, ang katwiran naman nga pala nila, hindi naman araw-araw kasi tupad din na nagwawalis, di ba? Kaya hindi naman sila, makikinis pa rin ang kutis nila. Pwede rin nga. Okay. So ang punto natin dito, kung mahirap ka, makikita po yan sa paggamit mo ng kuryente. Kasi, yun po yung distinction eh. So lahat po ng mga hindi naka-aircon, kahit sa sobrang tirik ng araw, hindi tumataas yung kuryente nyo dahil hindi naman po nag-aircon. Karapat dapat kayo sa malibre ng kuryente. Yung mga sobrang nagtitipid, teka lang, may kaaway akong nakita. Lintik ka. Kahapon ko pa hinahanting yung isa na yan eh. Yari ka ngayon. Habang pag naglalaro-laro lang ako, hindi lumalabas yung ano na yan eh. Pag tuwing nag-vlogs ako, tsaka siya nagpapakita, yung para nang-aasar yung ipis eh. Sabi, hindi mo ako mapapatay kasi nagba-vlogs ka. Utot mo. Deads ka ngayon. Okay. Balik tayo sa pinupunto. Maganda yung panukala ni Marcoleta na yun, di ba? Saan? May pagmumula ng pondo. Yun po yun eh. Ang panukalang batas mo, may pagmumula ng pondo. Putya, okay yan. So instead na nag-iisip-isip ng paano ipamimigay yung pera, direkta po. At yan, pag mahina ang konsumo ng kuryente, siguradong mas mahirap. Kaya merong cut-off
Pag yan lang ang kinaya mong kuryente, ilang kuryente ba? Meron nakalagay dito kung ilang kuryente. Kaysa bilyon-bilyon po. Ayan, 194 billion ang pondo na nakalaan sa pangkalatang cash assistant. O, ngayon, kung gusto mo mapasama doon, di ba? Kung gusto mo mapasama na malibre ka ng kuryente, magtitipid ka ngayon sa kuryente. Gusto mong malibre ka eh. Hindi ka mag-aircon. O hindi po kakayanin yan ng mga may kaya-kaya. Okay. Yun yung sinasabi natin. Kaysa nagkakatampuhan. Meron pa naririnig po siya. Di kotse pa po yung yung 4-piece na kumukubra ng 4-piece. Nakasakay pa sa kotse. Kita nyo naman. No? Nakasakay pa raw sa kotse, kukubra ng 4-piece. Uso pa ba yung pagkubra ng 4-piece? Alam ko ATM na eh. Parang makakomento. Alam ko ATM ng 4-piece. Bet may kukubra pa na nakakotse po pa. Pipila sa land bank. Kaya dun sa land bank sa amin, sa Tungko eh. Iba yung pila ng pila po ng mga 4-piece. Ang haba ng pila. Pero may pila rin ng regular. 2 ATM. Yung isa para sa lang. Para lang sa 4-piece. At yung isa naman ay para naman sa Okay, anyways. Yung systems loss naman, tama naman yung katwiran ni Marcoleta na kaya hindi na nagsisikap yung Meralco na manghuli ng mga, anong tawag dyan? Yung may mga nagnanakaw na kuryente. Jumper. Putya, kasama sa systems loss yan eh. Sisingilin din sa atin yan eh. Bakit? Kahit wala kaming mahuling nagja-jumper. Pero po, kung wala na pong sasagutin, hindi na po pwedeng ipasa yung systems loss, magkakatauhan sila dyan para maghagilap ng mga nagja-jumper. Di ba? Magtatrabaho po sila. Yung mga nawasan na yan, pag may mga, anong tawag dyan, yung tulo. Naku, nanghinayang po kaya ako. Pag nakikita ko po na dyan sa Memuson, banda, tulo ng tulo yung yung para naging kanal na malinis na yung hindi inaayos eh. Bakit naman ayusin? May systems loss naman. Tayo naman magbabayad niyan, yung mga leak na yan. Pero kung wala na po yung systems loss, mapipilitan silang ayusin yung mga pag may nakita silang leak. Putya, aksaya ng kuryente yan, di ba? Hindi pwedeng isingil. Kaya lang sa sobrang wais po ng mga negosyante natin, mukhang isi-systems loss pa rin nila yan. Kaya nakakapanghinayang si Senator Marcoleta. No? Senator, labas ka na dyan. Okay. Punta na po tayo sa iba pang mga balita. Ito po. Naku, may balita pala rito, no? Honey trap ang tawag. Isa raw pong naudlot ang di umano. Ito panay di umano eh. Naudlot ang di umano na pagpe-frame up kay Ralph Recto, no? Meron pong nahuli na mga bugaw, isang bugaw at mga chiching. Ayon po dito sa balita ng Scoop Politico, Politico Scoop o Politico, mayroon pong mga former sexy stars. At ito po ay mayroong isang veteran talent manager na mukhang gagawan nila ng entrapment o papainan. Papainan nila ng chiching si Recto. Tapos nahuli po ng NBI yan. Yan. Set up. The alleged setup was scheduled for next week but was spoiled after the NBI moved in and arrested De Guzman.
Si De Guzman po yung sinasabing former manager o veteran talent manager ng mga dating sexy stars. Uy, matitindi pala yung mga sexy stars na hawak nito ha. Si Ines Veneracion, Rita Magdalena, Hazel Espinosa, Ramona Revilla, Baywalk Buddies. Ba? Sikat to mga to. Pero hindi naman sila yung mga chiching na, sila lang yung manager nitong nahuli. O kaya talagang may access siya sa mga magagandang chiching. Ayon sa isang scooper, pero isa lang naman po nagdala ng balita nito yung politiko lang. Ayon sa isang scooper, the alleged scheme involved talent manager Lito De Guzman was arrested. Yan. Ito po ang mga isinasangkot. Dito na po tayo sa mga isinasangkot. Ang matindi po nito, ang isinasangkot po ay mga kritiko ni BBM. Former Congressman Jing Paras reportedly acted as the intermediary between Libiste and De Guzman, relaying instruction to recruit 5 women who would allegedly entrap Recto and make it appear that the executive secretary was one of their clients. Tindi, no? Yan yung alleged nila na si Jing Paras, na kilalang kilala po na ang tindi talaga. Talagang nalalagyan po. Eto kung totoo yan, ako hindi, nasa gitna po ng laban nasa gitna po ng matinding mga kampanya, di ba? Alam ko busy sila Attorney Jing para sa mga kampanya sa mga rally o mga nag-organize sila ng mga press con, di ba? Para i-expose itong mga dapat expose sa pamahalaan. Hindi ko po naisip na talaga sa gitna ng laban, alam po, matalino po yan, nakaharap ko na yan si Attorney Jing Paras na-interview ko na yan. Sa gitna ng laban, imaginein po ninyo, sa gitna po na, alam po nila, hindi po mga bugok yung mga tao na yan. Alam po nila na lahat ng mga lumalaban sa gobyerno o sa administrasyon ni BBM, yung mga kritiko pala, lahat ng mga kritiko na follower din po o sumusuporta din po sa mag-aamang Duterte, alam po na ginagawan ng mga kaso, di ba? Lahat po halos may kaso na. Si Marcoleta, si Jinggoy nakakulong. Si Mike Defensor nakakulong. Si Robin Padilla may kaso, obstruction. Si Bato na may kaso sa ICC. Si Alan Peter Cayetano, balak sampahan ng non-bailable na mga kaso. Si Pia Cayetano, meron pong reklamo sa Ethics Committee. Wala na po natira. Pati ba naman tong si Jing Paras at saka si Libiste, Congressman Libiste. Yung isang congressman natin, si Miao Miao, tinanggal na rin po sa pagka-congressman. Wala na po silang tinitira. Ito ba ay mauuwi na naman sa pagkakaso naman kay Libiste at saka kay Jing Paras? Grabe naman, wala. Parang ang hirap po na paniwalaan na si Libiste, ganun na yung gagawin. Na mag-hire ng mga chiching para i-entrap itong si Ralph Recto. Hindi ako makapaniwala Pero kaya po lahat, kaya ng
administrasyon na to. Hindi ko po alam. Yan ang problema natin mga hindi naman abogado. Kung pwede ba talagang makasuhan si Attorney Jing Paras dyan at saka to si Congressman Libiste. Abangan po natin yung mga kaganapan na yan. Huwag kayong mag-alala. Okay, punta na po tayo rito sa talagang pinag-uusapan na, ito pa pala muna. Nalulungkot po si Tol. Francis Tol Tolentino. Tol, malungkot ka ba? Talo ka. Wrong timing ba, Tol? Ikaw kasi, Tol, eh. Okay, nalulungkot si Tol Tolentino, ang kasalukuyang secretary ng DOLE, no? Dahil yung in-announce nila nung kasagsagan ng rally ng Iglesia ni Cristo, tama ba? Doon nila in-announce yan, di ba? Yung may malawakang rally na 85 pesos aumento, dagdag aumento sa mga NCR workers o sa mga manggagawa sa National Capital Region ay inutos ng husgado na magkaroon ng TRO. Hindi muna ipapatupad yung 85 na dagdag aumento. Galit na. Ayan na naman kayo. Umasa ba kayo? Sana naman po, natatawa lang po ako kasi parang paulit-ulit, no? Lahat ng pangako, mauwi lang sa wala, hanggang sona lang, hanggang sa napangakuan na kayo, gusto nyo pang tuparin. Abuso na yan. Abuso na kayo. Hay nako. Sa kasawiang palad, ganyan talaga ang buhay. Hindi na naman maipapatupad. Okay. So ano po ang ibig natin sabihin mga kapatid? Sana TRO lang. Sana ipatupad pa rin kasi kawawa naman po yung mga manggagawa. Yung katwiran po ng korte, Regional Trial Court, kaya po pinagpaliban o pansamantalang ipinatigil dahil po sa petisyon naman ng mga negosyante na hindi raw nila kakayanin yung 85 pesos na taas aumento, hindi raw nila kakayanin yung baka magsara na sila o magbawas ng mga tauhan, mas lalo pong magkakaletse-letse ang ating labor. So, tignan po natin kung paano yan i-resolve ni Tol. Pinangakuhan na gusto nyo pa matupad? Kayo naman. Abuso na yan. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Yan po ang pahayag ni BP Sara. Hindi niya problema na si BBM ay yung pagkatao ni BBM. Kami po problema. Pasensya na BP Sara, pero problema po namin yung pagkatao mismo. Okay, punta na tayo rito. Alam niyo po, meron pong namamagitan. Kasi sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi naman daw sa kanya naggaling yung salitang ceasefire. Pero meron pong mga senador na gusto nang matigil tong away sa pagitan ni Pampilo Lacson at saka nito ni Alan Peter Cayetano, no? Ang pinalalabas pa nga ayon sa pahayag ni Erwin Tulfo, na si Cayetano po ang ayaw nang mag-imbestiga, no? Ayaw na nilang ituloy yung investigasyon dito sa flood control project. Pero hindi tayo naniniwala doon, eh. Kasi minority leader. Hindi nyo nga sinusunod yan nung siya ay Senate President, eh. Ayaw nyo nga pakinggan yan, eh. Di ba? Nung Senate President siya, ayaw nyo sumunod. Ngayon pa ba kayo susunod sa kanya? Ngayong minority na lang? Kalokohan niya tayo.
Ngayon, bago na po yung tono ni Erwin Tulfo, di ba? Basta ang sa kanya, maiiwas lang yung investigasyon. Gagawin po lahat ni Erwin Tulfo, wag lang sila mag-imbestiga sa flood control. O kung ayaw nyo mag-imbestiga sa flood control, ang dami pong corruption pa na iba. Farm to market road, ayuda. Hindi lang naman po, maliban na lang kung ang umaamin kayo na ang tanging proyekto ng DPWH ay flood control lang. Sa bagay, malamang ganun nga no? Lahat ng pondo naroon. Ang dami mong pwedeng imbestigahan, Brad. Ano nangyari dun sa pera na pinagbentahan ng mga ginto? Ano nangyari dun sa pera sa Maharlika Fund? Anong nangyari sa pera na inilipat mula PDIC? Etc. etc. Yung mga ayuda, nakarating ba sa mga tao yung binadget dyan sa ayuda? Ang dami. Kung ayaw mo ng flood control, sabihin mo, sabi mo na paubaya na sa ombudsman, o di sa iba pang usapin ka. Yung kakaunti lang po, yung 22 classroom lang, yung nagawa. Yun ang mga imbestigahan ninyo. Kung ayaw nyo ng flood control, kaya wala kang lusot eh. Ito po ang pahayag ni Ping Lacson na palaban. Ceasefire my foot. Anong uri ng tao ang magde-declare ng gera? Toyga ng dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Nakakantsawan ka ba? Bastusan na talaga yung laban nila no? Siyempre, ibubulong niya lang po. Alangan namang, di ba? Eto kung si Cayetano talaga yung nagpahayag na gusto niya na talaga ng tigil putukan na. Siyempre, Lacson, pabulong niya lang sasabihin yan. Alangan namang sabihin niya na mag-ceasefire na tayo. Nakakahiya naman yun. Parang yung timing. Yung timing na inaraw-araw mong sabihin na siya ay ididiin mo. Kakasuhan nyo. Diyan sa, araw-araw kayo nagsasabi na merong mga duplicate program, may ghost project sa Taguig. Alang namang mag-announce si Alan Peter Cayetano na, pero ininsulto pa, no? Gusto na nga ng katahimikan ng mama, inonsulto pa. Ito po ang sagot ni Alan Peter Cayetano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. So concern po yan ng buong Senado at mga kasamahan. Kaya lang nga, medyo ilan din kay Senator Lacson ang ayaw ng maraming senador na may gulo. Wala ka na magagawa dyan, Alan Peter Cayetano. Ikaw kasi, minsan, gusto mo pang i-win over yan yung problema ko lang. Isa lang ang problema ko, matalino, maprinsipyo. Si Alan Peter Cayetano, ang problema ko lang sa kanya, pati mga kalaban niya, gusto niya pang paayunin sa mga sinasabi mo. Hindi mo kaya yung paamuhin. Hindi mo kayang anong tawag doon? I-win over sila sa'yo. Hindi mo sila makukumbinsi na suportahan ka nila. Talagang, tignan mo si Marcoleta. Alam niya po, pinagbabantaan na siya ipapakulong. Siya nga nag-announce niyan na ipapakulong siya Pati nga kaso niya, alam niya na kung ano ikakaso sa kanya Pero hindi po siya yung nanawagan na mag-ceasefire. Yan po ang kagandahan kay Senator Marcoleta. Alam niyang wala siyang kasalanan, kaya napakatapang ni Senator Marcoleta na harapin lahat ng mga nag-aakusa sa kanya. Ngayon, kung totoo po na ikaw ay nananawagan na ceasefire,
Yan talaga abutin mo sa kanila. Ang tindi, oh. Anong uri ng tao magde-declare ng gera, toy gun ng dala at laway ang bala? Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire? Pabulong pa? Harapin mo. Ang hamon ko naman dito kay Lacson at saka kay Erwin Tulfo, hindi naman po tumatanggi to si willing naman humarap si Cayetano. Sa Senado nyo na po, wag na po sa Ombudsman. Bakit? Concern po mga tao eh. Gusto namin kayo, Senador, mag-imbestiga kayo sa Senado. Mali yung pananaw ni Erwin Tulfo na kukonsulta nila. Bakit mo ikukonsulta sa Ombudsman yan? Hindi naman kayo tauhan ng Ombudsman. Magkaiba po ang investigasyon ng Ombudsman at saka ng Senado. Alam niyo po kung ano po pagkakaiba nila? Pag nag-imbestiga po yung Senado, iniisip na po nila paano ito hindi na mauulit. Kung meron silang malawakang korupsyon na iniimbestigahan, ang Senado po, nag-iimbestiga po yan para makagawa sila ng panukalang batas. Panukalang batas para saan ba dong? Panukalang batas para hindi na maulit itong malawakang korupsyon na ito. Yun yung dahilan nila kaya nag-iimbestiga. Nag-iimbestiga ba sila para mapakulong? Opo. Kasi makakakuha sila ng ebidensya, aanin naman nila yun. Ang pagkakaiba kasi, yung ombudsman nag-iimbestiga sila magsasampa ng kaso. Yung senador po, hindi naman sila pwedeng magsampa ng kaso eh. Ire-recommenda lang po nila sa ombudsman o sa DOJ yung pagsasampa ng kaso dito po sa mga naimbestigahan nila, yung Blue Ribbon. Pero po, may parte po, kaya hindi po pwedeng sabihin. Ito kasi yung binalita natin kagabi sa mga hindi po nakanood ng ating topic kagabi. Ito po kasi yung pinagreakan ko kagabi, no? Ito, si Erwin Tulfo, makikipagpulong kay Boying, kasama niya pa si SP Gatchalian para konsultahin si Boying. Pag-usapan nila ni Boying kung yung flood control ba, si Boying na lang mag-imbestiga, hindi na sila. Hindi po pwede yun. Iba po ang investigasyon ng ombudsman. Ang ombudsman po kaya nag-imbestiga para po mapanagot yung may mga kasalanan. Kayo po sa Senado, nag-imbestiga po kayo para mapanagot yung may kasalanan, pero hindi kayo magsasampa. Ibibigay nyo po yung investigasyon nyo, ibibigay nyo po yung lahat ng inyong mga nakalap na impormasyon sa ombudsman o sa DOJ. May rekomendasyon po kayo na sampahan ng kaso. Pero may dagdag pa kayong trabaho. Anong panukalang batas ang yung gagawin natin para hindi na maulit na makapagnakaw itong mga tao na to? Bakit nyo ipapaubaya? Wala naman pong kapangyarihan yung ombudsman gumawa ng batas. Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Di kung hindi nyo gagawa ng batas yan, habang buhay po yan. Habang buhay yan na ganyan ang pangyayari. Ganon ang trabaho ng Blue Ribbon. Ang example po niyan, yung Blue Ribbon ni Ginggona. Narekomendar nilang sampahan ng kaso sila Napoles dyan sa PDAF. Tapos nakagawa sila ng batas para hindi na maulit yung pagnanakaw nila sa pamamagitan ng PDAF. Nawala na yung mga NGO natin. Dati, 25 ang NGO. Yung pala, ginagamit nila, dyan sila naglalagak sa mga NGO ng pera, dyan sila nakakapagnakaw. Dahil na-imbestigahan ng Senado, nakagawa sila ng batas. Ngayon po, hindi na po pwede na magpondohan
ng mga mambabatas yung mga NGO. O di nalutas yung problema, wala nang sumunod, dapat ganyan yung gawain mo, Tulfo. Kung hindi mo nga naman alam ang trabaho mo, para kang si Win Gatchalian. Naghangad ng trabaho na hindi naman pala alam o hindi pala kaya. So, ang kinalabasan, waling-waling sa tabi ni Chis Escudero. Pwedeng gawan pala ng ano yan, waling-waling sa tabi ni